Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
pag-aaral ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Labimpitong minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Sa ating pong headlines sa Rapido Hataw Balita, Webes, February 26, 2026. Mike Defensor, binansagang Ador Mawanay 2.0 ng Malacanang. Pagdinig ng Senate Committee on Ethics sa March 4 na. National Food Authority tali ang kamay sa selling price ng mga isinubastang aging rice. Aktres na si Rian Ramos, Michelle B. at Samantha Panlilio pinasabina ng NBI. Expose ng 18 dati umanong Marines pinaimbestigahan na ng NBI. Paglagantad ng umano'y ex-Marines at bagmen ni Ko, sinisilip kong bahagi ng destabilization plot.
Dalawa ang naitalang patay sa isang sunog sa Intramuros kagabi. Magsasaka tinangkang iligtas ang nakuryenteng kalabaw. Patay sa Leyte. Rapido, hataw, balita. Ang niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, wala pa rin daw pong kapangyarihan ng National Food Authority NFA na magtakda ng presyo para sa mga ipinasubasta nilang aging stocks ng bigas sa mga rice trader. Ayon po kay NFA Administrator Larry Lacson, desisyon na ng mga trader kung i-remil nila ito at ibebenta sa mas mataas na halaga. Paliwanag ni Lacson dahil ito sumiiral na rice tarification law na umahad lang din sa kanilang magbenta ng direkta sa publiko. Ginawa ni Lacson ang pahayag kasunod po ng pag-auction nila sa mga aging stock kung saan umabot po sa higit sa 936 na milyong piso ang kanilang kinita. Sinimula na ang validation sa mga akusasyon binitawan ng 18 nagpakilalang miyembro o dating miyembro ng Marines na nag-deliver ng mali-maleta o manong pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senator Ping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sumulat na siya sa Philippine Navy at Philippine Army para i-background check ang 10 nagpakilalang Marines. Una nang sinabi ni Lacson na mathematically impossible ang sinabing 800 billion pesos na kanilang deliver batay sa kautusan ni dating Congressman Zaldico. Binanggit ni Lacson, bilyones din na sinasabing i-deliver ni na DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan 1st Engineering District Engineer Henry Alcantara. Ibig sabihin, hindi na ito tugma sa kabuuang halaga ng flood control projects mula 2023 hanggang 2025, maabot lamang sa 1.13 trillion pesos. Flash Report. Apat daw pong mga tauhan ng Philippine Coast Guard abay sinibak. Tanggal sa serbisyo sa paglubog ng MV3 sa Kirsten 3. Yung iba pang mga kagawad ng PCG abay sinuspinde at na-demote pa. Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay Ray, naglabas na ng desisyon ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paglubog ng MV3 sa Thursday na 3 noong February 24, 2026. Ito matapos ang masusi at komprehensibong investigasyon ng Coast Guard Inspector General Internal Affairs Service. Sa resulta ng administrative proceeding, 4 na enlisted personnel na bahagi ng pre-departure inspection o PDI team ang pinatawan ng dismissal without honor. Napatunayan manong nabigo ang mga ito na magsagawa ng independenteng verifikasyon sa actual na bilang ng mga pasahero at wastong dokumentasyon ng load line markings ng barko. Samantala, pinatawan ng 1-rank demotion ang duty office watch na si PO3 Gestoni Barreto dahil sa kakulangan sa pagganap ng tungkulin. Sinuspindi naman ng 1 taon nang walang sahod sina Lieutenant Commander Tristan Jenner Herediano at Lieutenant Jason Pagbonokan na nagsilbing Station Commander at Acting Station Commander sa Zamboanga. Inatasan din silang sumailalim sa mandatory training kaugnay sa ship inspection standard at sa supervision ng PDI teams. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, hindi kinukonsinti ng Coast Guard ang mga paglabag ng maritime safety standard at patuloy itong palalakasin ang inspeksyon at pagsanay ng mga tauhan. Bagamat magtatapos ngayong araw ang underwater operation ng PCG at Technical Diving Group, magpapatuloy ang pagpatrolya at koordinasyon sa iba't ibang ahensya at komunidad kaugnay ng insidente. Ito si Boy Gonzales para sa Disarito na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Boy. Flash Report. Flash Report!
Ipinagtanggol ni PNP Chief General Jose Melencio Nartapes Jr. ang pag-aresto sa dalawang relista sa kasagsagan ng EDSA 40 kahapon. Git ni Nartapes, bagamat may maximum tolerance ang pulisya, ay kailangan itong manghuli ng mga nananakit sa otoridad at nanggugulo sa public order. Tinawag din ang top cap na minimal lamang ang ginamit nilang puwersa para sa parehong mga nagkilos protesta sa athanay ng pulisya. Binigyan din ng PNP na simula pa lang wala ng permit ng mga taong nagbara o bumara sa EDSA Ortigas malagresulta sa pagsiklab ng pensyon. 7 pulis ang nasaktan sa naturang insidente. Samantala naman, pinaimbestigahan na ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang expose ng 18 nagpakilalang umano'y dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kumpirmasyon sa DZRH News, sinabi ni Attorney Matibag na kanila nang bine-verify ang personal circumstances ng umano'y mga dating sundalo. Magugunitang sa paglanta ng dating Marines, sinabi ni Attorney Levy Baligod na mamuda po sa 805 bilyong piso ang umano'y cash delivery ng mga ito sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang daw po kina Pangulong BBM at dating House Speaker Martin Romualdez. Patay ang 2 senior citizens habang higit 500 pamilya ang nawalan ng bahay sa malaking sunog sa isang residential area sa Intramuros, Maynila. Sa report ni RH number 29 Boy Gonzales, kinumpirma ng mga opisyal ng barangay ang pagkamatay ng 2 biktima. Batabunan ng sunog na bahagi ng bahay ang isa habang ang isa ay nakaranas ng paghirap sa paghinga o suffocation. Naisugod pa sa ospital ngunit diniklara ding dead on arrival. Samantala, hawak na ng Manila Police District ang laking pinag-iinala ang responsable sa sunog. May inimbestigahan na dulot ng selos. Batay sa kwento ng mga residente, naburyong ang suspect na malaman na iniwan siya ng misis habang nakulong at sumama sa ibang lalaki saka sinilaban ng bahay gamit ang gasolina. Tiniyak naman ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila na agad mabibigyan ng tulong ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog. Samantala, hiling naman na Interpol Red Notice ang kampo ng beauty queen na si Michelle D laban sa social media personality na si Sian Gaza kung ito'y kinakailangan. Advocate Attorney Maggie Garduque, pupersahin nila ang law enforcement agencies na humirit ng Red Notice laban kay Gaza oras na may arrest warrant na. Iginid po ni Garduque, kailangan magkaroon daw po ng jurisdiksyon ang lokal na korte kay Gaza na kasalukuyang nasa ibang bansa. Lalo't may iba pa itong kinakarap na mga kaso bukod sa kanilang cyber libel complaint. Samantala, dating Congressman Mike Defensor binansagang Ador Mawanay ng Malacanang. Alamin natin ang buong detalye. RH number 14, Let Narciso Marinlet. Ronald Ray kinwestiyon ng Malacanang ang kredibilidad ni dating Congressman Mike Defensor na nagsabing mayroon pang ikalawang batch ng mga dating sundalo na lalantada para magbigay ng karagdagang testimonya tungkol sa mga cash run sa flood control scam. Sa press briefing, tinawag ni Palace Press Officer Pierre Castro si Defensor na Ador Mawanay 2.0. Sabi ni Castro, marami ng pahayag si Defensor na naghihikayat na tanggalin sa pwesto ang Pangulo, kaya malinaw ang motibo sa ginagawa nito. Pakinggan natin si Jose Castro. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Naniniwala ang palasyo na maaaring inilabas ang bribery claim para tanggalan ng kredibilidad ang International Criminal Court. Gayunman, mas ipinababahala ng Malacanang ang umano'y mga kasinungalingan na ibinabato laban sa Pangulo. Ito si Hector Ciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, hearing daw po ng Senate Committee on Ethics
itinakda na sa March 4. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Well, hindi agad makapagsagawa ng hearing ang Senate Committee on Ethics dahil sa kakulangan ng mga committee room sa Senado. Ito ang paliwanag ni Senador J.B. Hershlo na siyang chairman ng Senate Committee on Ethics bilang tugon sa mga nagtatanong kung kailan ang hearing ng komite. Sabi ni Hershlo, 2 linggo na silang maghihintay ng availability ng committee room. Pumayag na si Senate President Tito Soto na gamitin ang Senate President Conference Room sa kanilang pulong sa March 4 sa halip na March 10. Closed-door meeting ito para lang sa lahat ng mga miyembro para sa adoption ng rules at pagsuri sa mga nakahain na reklamo. Naunang binanggit ni Hershlo na may 6 ng pending na ethics complaint na kanilang tatalakayan batay sa first-in, first-out rule. Ang pinakauling reklamo ay laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na inihain ng civil society group na Huwag Kang Tukrap nila dating Yusek Cielo Magno dahil sa ilang buwan ng pagiging absent sa trabaho ni Senator Bato. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala sa Kamara de Representantes, ilang miyembro ng MUP hindi nakonsulta sa kanilang posisyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, hindi pabor ang ilang miyembro ng National Unity Party sa posisyon ng partido laban sa magiging pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, miyembro ng NUP, ipinarating niya ang kanyang posisyon sa partido na dapat isulong ang impeachment at papanagutin ang Vice President. Sabi ni Defensor sa isang text message, naunawaan naman siya ng partido sa kanyang posisyon na merong kinalaman sa national issues, kabilang dito ang impeachment. Reaksyon to ni Defensor dahil kilala ang kanilang chairman na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nagpapatalsik ng miyembro kung hindi makikisa sa posisyon ng NUP. Sa statement, handa umanong sumuport ang NUP kung may bagong ebidensya laban kay VP Sara dahil sa ginawa nilang pagsusuri wala daw bago. Ang lahat ng ipipresenta sa impeachment ay nailahad na daw at natalakay sa mga hearing ng Quadcom noong 19 Congress. Hirit pa ng NUP kung ganito ang sitwasyon, nakabubuti na wag na daw umanong isulong ang impeachment dahil mas marami daw mabibigat na problema na dapat kaharapin ng bansa. Samantala, si Congressman Defensor ang chair ng binuong House Rules Rewriting Committee na magiging gabay sa impeachment process. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, Rian Ramos, Beauty Queens Michelle D. at Samantha Panlilio, pinasubpena raw po ng NBI. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, pinasabina na ng National Bureau of Investigation sina Rian Ramos, Michelle D. Samantha Panlilio, kaugnay ng reklamong torture at illegal detention ng PA driver ni Ramos. Ayon sa abogado ni Ramos at di na si Atty. Maggie Garduque, handa silang makipagtulungan sa investigasyon para lumabas ang buong katotohanan. Susuruin din anya nila yung mga ebidensya at magsusumite rin ng counter affidavit. Pero maaari anyang legal counsel lamang muna, sabi ng abogado, yung magtungo sa bureau bukas at hindi pagkasama sina D. Ramos at Panlilio. Pakinggan natin. So kung meron na po mga ebidensya na nakala po doon, titingnan po namin at i-assess po namin, and kung kinakailangan po mag-submit ng counter affidavit to prove na wala pong sapat na ebidensya, prima facie evidence that would with reasonable certainty of conviction para isampa ang kaso sa Office of the City Prosecutor, ay maglalagay po namin na sa aming counter affidavit o sinumpa ang salaysay ng aming mga kliyente. Kinumpirma rin ni Garduque na natanggap na rin ng complainant na si alias Toto yung sabina naman ng Makati Prosecutor's Office para sagutin yung kaso niyang qualified theft. Ayon sa abogado, humiling si Totoy ng karagdagang panahon upang magsumite ng kanyang counter affidavit. Kahapon daw sana ang unang hearing nito pero pinagbigyan siya ng piskal hanggang March 3. Matatanda ang nagugat ng reklamo
sa umano'y ninakaw na ampaw ni Totoy na naglalaman daw ng sensitibong larawan. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. National Security Council sinisilip kung bahagi ng destabilization plot ang paglantad ng grupo ng ex-Marines at nagpakilalang bagman ni Zalbico. Ibalita mo yan, RH number 52, Enyel Parosa. Enyel. Investigahan na ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang paglutang ng mga nagpakilalang dating Marines at mga di umano'y bagman ni ex-Congressman Zaldico. Ayon kay Anyo, ikinokonsidera nila ang timing ng mga legasyon kasabay ng pre-trial ng International Criminal Court at anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. So bilang umano sa mga sisilipin ay kung bahagi na naman ito ng tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Ginawa ni Anyo ang payag kasabay ng pagtangging nakatanggap siya ng cash deliveries na nakalagay sa paper bag mula sa grupo. Hindi rin umano niya kailanman o hindi rin umano siya nakipagpulong kailanman kinako dating Speaker Martin Romualdez at Congresswoman Leila de Lima sa Polo Club Townhouse tulad ng mga paratang. Sabi ng kalihim, pag-aaralan ng kanyang legal team ang kanilang hakbang laban sa paninirang ito sa kanyang reputasyon. Nagsalita na rin ang Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Blanco III at pinalalahanan ng kanyang mga tauhan hindi may tuturing na Marine at isang sundalong na-discharge dishonorably. Patay sa impormasyon na tanggap ni General Blanco, 3 sa 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico ang sinipan ng serbisyo. Sa verifikasyon naman ng Philippine Navy, 4 sa 18 hindi kailanman naging bahagi ng kanilang hukbo. Una ng nilinaw ng AFP ay hindi sila kailanman nag-deploy ng security detail sa dating party list representative. Ako sa Enyel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Enyel. Samantala, DFA nagbabala sa publiko na iwasan daw po magpatatak ng souvenir o hindi otorisadong stamp sa pasaporte. Ating alamin sa report ni RH4, Karen Oyong. Miss Karen. Yes, Romel, kasamang Ray, binalaan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang publiko na iwasang pagtatakan ng souvenir stamps o anumang marka, Philippine e-passports na hindi otorisado upang hindi maging invalid. Ayon sa DFA, ang naturang mga marka o stamps ay may tuturing na unauthorized changes sa e-passport na magdudulot ito ng hindi lamang maging invalid, kundi makukonsiderang tampering of an official document na isang paglabag sa batas. Dagdag ng DFA, ang e-passport ay dapat isumiti lamang sa mga otorisadong opisyal o otoridad. Pagdidiin ng DFA, ang Philippine e-passport ay pagmamayari ng Republika ng Pilipinas at ang anumang pagdagdag, alteration o pagsira ng laman nito ay istriktong pinagbabawal. Nauna rito ang pasaporte ng isang Filipina digital nomad ang kamuntikan ng makansela ng mga immigration authorities matapos itong makitaan ng mga tinatawag na souvenir stamps. May mga bansa na rin na hindi gumagamit ng physical stamps. Sa halip, ito ay pinalitan na ng digital records bilang parte ng immigration at security control measures. Paalala ng DFA, ingatan ang hawak na Philippine e-passports kung maaari ilagay ito sa passport cover upang maiwasang madamage. Ingatan rin na huwag itong mabasa, makusot o malukot at masulatan o mamarkahan na maaaring makakompromiso sa safety features ng ating pasaporte at magdulot ng komplikasyon kapag bibiyahe sa ibang bansa. Ako si RH4, Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abogado ng 18 dating Marines, di umano'y bagmen ni Zaldico, magpasaklolo sa Ombudsman. RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, naghain ng referral complaint siya dito sa Office of the Ombudsman si Attorney Levito Baligod ngayong araw. Ito ay ang pinagsamang affidavit na naglalaman ng akusasyon ng 18 mga ex-Marines at mga sundalo na nagsasabing sila'y naging mga bagman at security aides ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nag-deliver ng mga pera para sa iba't ibang opisyal ng gobyerno at politiko. Sa 36 na pahinang affidavit,
hinihiling ni Atty. Baligod sa Ombudsman na imbestigahan ang mga paratang na posible aniyang paglabag sa mga batas tulad ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft Law at Republic Act 1613 o Ethical Standards for Government Officials and Employees. Isinumite po namin sa Office of the Ombudsman dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan. Hindi po pwede po sa DOJ, lalo na hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Laman ng affidavit ng 18 mga dating Marines at sundalo na dating empleyado ni ex-Congressman Ko ang umano'y mali-malitang pera na umaabot sa 805 billion pesos. Sa sinumpang salaysay ng mga complainant, ang bultong-turi kadalasan na manong paper bags o expandable envelopes na inihahatid sa mga bahay, opisina, tiba pang mga pribadong lugar. 7 mga senador ang kabilang sa umano'y tumanggap ng pera. Kabilang din sa mga tumanggap ay ang mga dating o mahigit 20 mga dating mga kongresista. Binanggit din dito ang paghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at unang Ginang Marcos. Maging ang pangalan ni Ombudsman Remulla ay nadawit sa usapin dahil sa bahay daw niya sinagawa ang pinunduhang pagpupulong ng ICC o International Criminal Court Officers nung dumating noon sa bansa. Sa ambos interview ng media ay sinagot din ni Atty. Baligod ang pag-discredit sa kanya at ng kanyang mga kliyente sa pagsasabing ganito rin ang nangyari noong tayuan niya ang kaso ng kontrobersyal na PDAP scam. Itong muli si Atty. Baligod. Normal po na yan ang sabihin ng mga naaakusahan. Katulad din po noong PDAP scam noon na ganyan din ang sinasabi ng mga mambabatas natin na peke, pineke ang firma ko, walang kredibilidad sina Ben Harloy. Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno. Anumang oras ay maglalabas din ng pahayag ang Office of the Ombudsman tungkol dito sa pamamagitan ng isang press conference na anumang oras ay isasagawa. Mula rito sa tanggapan ng Ombudsman sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, League of Parents of the Philippines, suportado ho ang disqualification hearing ng COMELEC laban sa Kabataan Party List. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Nakaya buong support ang ipinahayag ng League of Parents of the Philippines o LPP sa pagdinig ng COMELEC kaugnay ng petisyong disqualification laban sa Kabataan na Party List ngayong araw. Ayon sa LPP, ang pagdinig ay bahagi ng due process at hindi isang hakbang na may layuning pampolitika. Sinabi ng grupo na ang petisyon ay nakabatay mano sa sworn testimonies, public record at mga dokumentadong ugnayan. Iginit din ng grupo na may nakikita pattern ng pagkakasangkot ng ilang kabataan sa mga grupo may ideologiyang maaring magdulot ng radikalisasyon. Dagdag pa ng grupo, nakasal sa Party List System Act na walang lugar sa demokratikong proseso ang mga organisasyong naglalagay umano sa panganib sa sektor ng kanilang kinakatawan. Nanawagan ng grupo sa COMELEC na umaksyon batay sa batas at ebidensya. Hinikayat din nila ang mga magulang, guro at civil society na maging mapagbantay sa mga kabataan na pumili ng representasyon anya tunay na nagtataguyod ng kanilang kapakanan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malabon Jail Female Dormitory nakatuon sa pagtuturo sa piitan ng values sa social justice. Balita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Ferben, pagkatuloy nagpapalapin na at mga opisyal dito sa pistahan na sila mga taga
mga senda kundi na maging mga tagapag-alaga din ng mga pamantayan, tagapagtanggol, tagapagmasarapatan, tagapalot, tagapalabot. Bilang dito ang nagpiglitan na niya at ayati nakamahalagang kapaligirat at sistema ng justisya. Minsan itong si Giotto Christine May Tao ay nagpaalala sa lahat na ang katarungan mano at pagpunan na makikita hindi lamang sa mga boardroom at pambansang polisiya. Ngunit kanila manong pag-araw-araw na pagkita sa loob na para na kanilang mga trabaho at mga tungkulit ang may ikikitan, magiging patas at sangkatauhan. Sa pamagitan na niya ng matatag at pangako at makapagin na serbisyo, ang Malabon City Jail Dormitory ay patuloy na pinataguyod ang profesionalismo at panganagbutan sa pagbuo ng isang mas makatarungan lipunan. Nais nila na kahit nagkatilang po na mga PL ay malaman nila at maituro lamang sa mga aktual na paghahatol kundi sa pamamagitan pa rin ng social justice. Alis po sa PM nito sila gulat ng Arizona sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Samantala ating alamin sa report naman ni Noche Cacas tungkol po sa isang tambay na umano'y nag-iingat ng illegal na baril na timbog sa Muntinlupa. Ating alamin sa report ni Noche Cacas. Noche! Lakay Ray at Romel, sa kulungan ang bagsak ng isang lalaking may nakasuklit na baril sa bewang matapos maaresto sa responde ng pulisya sa lungsod ng Makati ng Muntinlupa. Kinilala ang suspect na si alias Kim, 23 anyos, walang trabaho, residente ng Barangay Bayanan sa lungsod. Ayon sa report, namataan ng suspect sa San Guillermo Street, Barangay Bayanan, na may dalang baril. Tinawag ng isang concerned citizen ang pagdadala ng baril ng suspect na nagdudulot ng takot at alarma ng mga residente. Naaresto ang suspect at nakuhanan ng caliber 38 pistol na baril, may kargang 2 bala. Walang may pakitang dokumento ng pag-aari ng baril. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala kay Ray at Romel, tinutukoy na itong identity ng pasahero sakay ng isang aeroplano na nagtapon ng fetus, natagpuan ng fetus sa sewage treatment ng isang airline company sa NAIA Terminal 1. Isa sa 5 flight ang pinaghinalaang doon nakasakay ang walang pusong ina. Arisa 27, Nochika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas, ang oras 13 minutos bago sumapit ang alas 3. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik,